Finally, tinalo na ni Asta si Sister Lily at na-cut off na rin ang kanyang paladin powers. However, it doesn't seem na babalik na ngayon normally itong si Sister Lily sa tulad ng dati. At ang pinaka-importante sa lahat, 3 days na lang bago dumating ang Judgment Day. Ang lahat ng yan at iba pa ay tatalakayin natin dito sa Black Clover Chapter 350 review. It's the updated weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo lang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng series. Ngayon, kung hindi mo pa napapanood ang previous chapter ay siguraduhin mo nang papanoorin mo yun ngayon dahil hindi ka makakapag-catch up sa kwento ng chapter na ito kung hindi mo alam ang mga pangyayari sa chapter 349. But enough with that, mag-proceed na tayo ngayon sa chapter at hand at sa chapter na ito ay may kita natin ang title ng chapter ay The Saint's Penance. Sa pinakaunang panel ay may kita natin si Sister Lily na hawak-hawak ngayon ni Asta. And it seems from this point on ay na-cut off na nga ang paladin powers nitong si Sister Lily dahil makita naman natin na nakakausap na siya ni Asta at habang nagfe-feed na nga ang paladin powers nitong si Sister Lily ay nagtutulo ang kanyang luha habang siya ay nagpapaumanhin kay Asta nang dahil na nga sa kanyang mga ginawa at sinabi habang siya ay nasa kanyang paladin version. Which only implies na talagang parang alam din ni Sister Lily ang kanyang ginagawa. It's just under ng manipulation nitong si Lucius Zografes ang kanyang consciousness kaya hindi niya mapigilan ang mga bagay na yon. Si Asta naman knowing na talagang under ng manipulation lang itong si Sister Lily kaya nasabi niya ang mga bagay na yon. Sinabi niya na okay lang daw and hindi yun that much of a deal. Subalit sinabi nitong si Sister Lily na hindi lang naman daw siya kay Asta nag-asta ng masama kung hindi maging sa napakaraming tao din. Tulad na nga ng ginawa niyang pagtalo din kila Noel at kay Mimosa. Then we get to have a backstory nitong si Sister Lily kung bakit siya naging isang madre. Nasabi niya na napansin niya noon pa lang ang discrimination na nangyayari sa mga noble families at sa mga normal na pamilya sa Clover Kingdom. Kaya nga pumunta na lamang siya sa isang church. Subalit nang siya ay nasa church na ay nakita niyang meron pa ring discrimination sa loob nun kaya napili niyang pumunta ngayon sa isang forsaken na realm na kung saan ay nandun niya itong si Asta at si Yuno. And although alam niyang wala siyang magagawa all by herself dahil nga napakalaki ng sistema para sa isang individual lamang, still gusto niyang magkaroon ng pagbabago kahit nasa pagligtas lamang ng isang tao mula sa discrimination. Tulad na lamang ng kung paano niya i-treat equally si Asta kasama ng iba pang mga bata considering na si Asta nga ay walang kahit na konting amount ng mana sa katawan. And yet here she is now na naghaasik pa ng lagim hindi lamang sa Clover Kingdom kundi maging sa Land of the Sun na dahilan kung bakit napaka-guilty ngayon nitong si Sister Lily. And then dumating naman ngayon itong si Ryudo Ryuya habang nagbibigay ng words of affirmation dito kay Sister Lily. Habang sinasabing dahil daw sa nagawang tulungan nitong si Sister Lily si Asta sa pamamagitan nga ng pagpapapunta sa kanya sa Land of the Sun ay biglang nagkaroon ng power up itong si Asta ng mga gamit niya para tulungan naman itong si Sister Lily na talunin si Lucius Zografes para mabura na ang mga kasamahan na kanyang ginawa. Therefore, sa pamamagitan ng pagligtas nitong si Sister Lily kay Asta ay para bang nakaka-cancel out niya ang mga kasamaang kanyang nagawa dahil si Asta naman ang gagawa ng paraan para pigilan itong si Lucius. Sinabi din niya na dahil ngayon ay malakas na si Asta ay pwede na silang mag-depend dito kay Asta as their savior. Pero para bang may hinahabol ng oras dito itong si Sister Lily at para bang bago siya mawala ng malay may gusto siyang sabihin kay Asta. Dito na nagsimula ang kanyang revelation ng kung ano man ang plano nitong si Lucius para sa kanyang Judgment Day. Sinabi ni Sister Lily na ang Judgment Day daw ay magsisimula sa loob ng Clover Kingdom. So it means mismong sa Clover Kingdom sisimulan nitong si Lucius Zografes ang Judgment Day at hindi sa kung anumang parte ng mundo. So it must be na ang Clover Kingdom Magic Knights ang unang makakatapat ni Lucius bago pa man lamang makatapat niya ang iba pang mga magic users all around the world. Pero it seems sa Clover Kingdom na agad matatapos ang laban dahil makakaalis at makakapag-proceed lang naman itong si Lucius sa ibang parte ng mundo kung matatalo niya ang mga Magic Knights sa Clover Kingdom including Yuno Greenberial. Which is most unlikely dahil kailangan ng matalo nitong si Lucius dito dahil siya ang final villain at nasa final arc na rin tayo ng Black Clover. And from this point on, nakinekwento or nire-reveal na nitong si Sister Lily ang mga plano nitong si Lucius Zografes na sabi niya na 3 araw na lang ay papalapit na ang Judgment Day. Sinabi din niya na gamit ang magic ng mga kapatid nitong si Lucius Zografes na ang Zografes siblings na mayroong magic ng bone magic, ng blood magic at ng flesh magic, kasama na rin ang kanyang soul magic ay pumaplano itong gumawa ng isang ultimate
supreme magic na nagkakaroon ng unfathomable power. At sa pamamagitan ng bagong magic na yon ay hindi lamang niya kakayanang i-alter or baguhin ang mga pag-iisip at ang memories ng kanyang mga nahawakan, kundi maging ang kanilang mismong physical na katawan na rin. And nasabi din dito nitong si Sister Lily na kung yun nga daw ay makumpleto niya, hindi daw imposible na makapag-create itong si Lucius Zografis ng napakaraming bagong mga tao from nothing. Dahil kung iisipin natin, kapag nga naman kinumbine ang lahat ng mga magic ng bone magic, flesh magic, blood magic at soul magic ay kayang-kaya niyang mag-create ng bagong tao gamit lamang ang kanyang magic. And with that magic, it would appear as if isa talaga siyang god ng buong universe ng Black Clover. Dahil sino nga naman ang kayang mag-create ng mga bagong civilization or tao from scratch? Then with that power daw ay kokontrolin na nitong si Lucius Zografis ang lahat ng magic sa buong mundo. Therefore, siya na nga ang magsisilbing emperor or the greatest emperor of all tulad ng sinabi niya sa previous chapters. Makita natin dito na ang theory natin right from the start na kukunin talaga nitong si Lucius Zografis ang mga magic ng kanyang mga kapatid na ang Zografis siblings or ang Dark Triad ay nangyayari na proven by this chapter. Hearing all this, na-shock ng sobra itong si Asta dahil hindi niya akalain na ganun pala ka-broad ang mga plano nitong si Lucius Zografis na hindi lamang sumasakop ng Clover Kingdom or ng Spade Kingdom kundi ng buong mundo. At hindi din niya akalain na mayroong kakayahan itong si Lucius na mga gamit niya para kontrolin ang lahat ng magic in the whole world. Dahil dito ay umiiyak na naman itong si Sister Lily nang dahil sa hindi niya matanggap ang pagkahiya at ang kanyang guilt. Dahil nga tinulungan niya pa itong si Lucius Zografis na ma-achieve niya ang lahat ng kanyang plano kahit nasabihin pa nating hindi naman talaga gustong mangyari yun si Sister Lily, still ginamit pa rin siya ni Lucius and ito pa rin katawan niya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng isa sa mga paladins. Nang dahil naman dito, sinabi sa kanya ni Asta na wala siyang kasalanan na kahit na konti dahil kung iisipin natin technically wala naman talaga. It's just the emotion of Sister Lily at ang kanyang guilt ang nagpapasama ng kanyang loob. Sinabi dito ni Asta na hindi daw niya hayaan na itong si Sister Lily ang mag-take blame or ang parabang mapagbuntunan ng lahat ng kasalanan na ginawa ni Sister Lily as a paladin. Dahil kung titingnan natin, kahit pasabihin natin hindi naman talaga gusto ni Sister Lily ang nangyari, still, Sister Lily paladin version ay para bang si Sister Lily na rin. And of course, accountable pa rin itong si Sister Lily sa lahat ng kanyang ginawa kahit pasabihin nating manipulated siya from that state. And then we can see na wala na nga ng consciousness itong si Sister Lily at hindi natin alam kung ano talaga actually ang nangyari dito. But since nandito nga si Ryuya na para bang isang omniscient being din dito sa Land of the Sun, nasabi niya na hindi pa daw patay itong si Sister Lily, subalit hindi daw ito magigising muli not unless matalo niya si Lucius Zografis. So there's no other way para maibalik nitong si Asta si Sister Lily kahit pa naputol niya na ang link na nagbibigay kay Sister Lily ng Paladin powers. The only way para maibalik si Sister Lily ay para talunin itong si Lucius Zografis, which all the more makes it more reasonable para labanan talaga ni Asta si Lucius Zografis. And since hindi naman pwedeng isama-sama nitong si Asta itong si Sister Lily habang siya ay unconscious, iniiwan niya muna si Sister Lily sa pangangalaga nitong si Mikuri Fumito. Since alam naman natin na si Mikuri Fumito ay may top tier recovery magic, kahit na sabihin natin wala namang dapat i-heal dito kay Sister Lily, still mas maganda nang nasa kamay ng isang recovery magic user ang unconscious na Sister Lily. Then there goes a very hard panel na naman na nagfi-feature ng napakagalit nitong si Asta habang sinasabing I swear I will defeat Lucius. But before that, of course, syempre natitira pa rin ang nirevive ni Sister Lily na ang 5-headed dragon kaya kailangan munang patayin ito ni Asta habang sinasabi ni Asta na I'll slay this dragon myself. So we will see Asta flex his power up more gamit ang kanyang perfected C10 sa pagtalo sa 5-headed dragon na ito na maging ang 5 miyembro ng Ryuzen 7 ay nahirapan pang patumbahin at ang full power ng bawat isa sa kanila ay para bang nag-amount lamang sa pagtalo sa isang head ng dragon. Dahil nakita naman natin sa previous chapters na ang isang miyembro ng Ryuzen 7 na gumagamit na ng kanilang maximum power ay pumatay lamang ng isang ulo, and because there are 5 members present kaya nila natalo ang 5-headed dragon, subalit na i-revive nga nitong si Sister Lily. Ngayon may kita natin kung paano tatalunan ni Asta mag-isa ang 5-headed dragon na ito. And huwag nating kakalimutan, makikita na rin natin ang paggamit ni Mushoku Takeyoga na ang naturing ang pinakamalakas na miyembro ng Ryuzen 7 sa paggamit ng kanyang Yoryoku laban kay Heath Grice. Na isa na ding paladin ngayon, so siguradong isang napakaganda at napakamainit na laban ang mangyayari sa dalawang yon.
which might take place habang ini-slay naman itong si Asta ang Five-Headed Dragon. The most exciting thing here is nalalapit na ang Judgment Day, which is 3 days na lang. So it might be na sa susunod na mga chapter talaga ay mangyari na lang bigla ang Judgment Day at magkita na din itong si Lucius Socrates at si Yuno Green Burial na talagang inaantay na nating magtagpo. But with all of that being said, that's all para sa ating chapter review ng Black Clover chapter 350. I hope you guys had a great time watching this video. At kung nagustuhan mo ang video na to, be sure to like, subscribe, and ring the bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews. It's the Updated Weeb, and I'll see you on the next one.